Nasaktan si Alyssa nang marinig ang sinabi nito. Napakawalang puso talaga ng lalaking ito. At ano sa tingin mong mararamdaman ng mga bata na malaman na wala ang kanilang ina? Nakakalungkot, pero sa maikling panahon lang dahil magdadala ako ng isang tao na pwedeng kumilos. Bilang kanilang ina, sabi ni Tyrone. Magpapakasal ka sa iba? Nagulat si Alyssa at hindi alam kung malulungkot ba ito. Napahinga ng maayos si Tyrone sa upuan at sinadyang kumuha ng oras bago sumagot. Oo, pakiramdam ni Alyssa ay parang sumabog ang kanyang puso at nakaramdam siya ng kirot na gumagapang pataas sa kanyang mga buto at utak. Hindi naman dapat big deal yun. After all, temporary lang ang kasal na ito at alam naming dalawa yon, he said. Oo, temporary lang ang kasal na ito at wala akong pakialam kung magpakasal ka sa iba. Ang masakit sa akin ay ang taong itong gusto mong pakasalan ay gaganap bilang ina ng aking mga anak. Kahit na hindi naman ako patay. Halos mangiyak-ngiyak na sabi ni Alyssa. Wala ka bang puso? Sabi mo pa itatapon mo ko palabas ng city. Sana hindi na lang kita nakilala. Nagsimulang umiyak si Alyssa. Kaya niyang gawin ang anumang sinasabi niya dahil mas makapangyarihan pa siya kaysa sa alkalde ng lungsod. So ang babaeng ito ay walang nararamdaman para sa kanya? Sa kabila ng pagtira sa kanya ng ilang buwan, naisip niya hindi tulad ng maraming babae na madaling maindayog sa alindog niya. Inosente ba talaga ang babaeng ito? Mas gugustuhin mo ba kung paalisin kita kasamang iyong mga anak at kaunting pera? Oo, mas ikakasaya ko basta kasama ko mga bata. Iyon ang pera mo, sabi ni Alyssa. Inosente talaga siya. Kinumpirma ni Tyrone, itong babaeng ito ay hindi habol sa kanyang pera. Tama ba kung pakawalan niya ng mabait na babaeng ito? Pero kailangan niyang tuparin ang pangako niya sa kanyang childhood friend. Kailangan ko sabihin sa iyo ito. Nangako ko sa aking kasintahan ng bata pa ako at walang muwang na pakakasalan ko siya. Siya ay nagpakita at hiniling na tuparin ko ang aking kahilingan. Ako ay isang lalaking tumutupad sa aking pangako. Kaya pumayag akong pakasalan siya. Pero sa oras na hiwalayan kita, sabi ni Tyrone, i-divorce mo ko. Walang problema. Pakasalan mo agad ang childhood friend mo. Sige, pero hayaan mo na lang ako umalis kasamang mga anak ko. Sigurado naman ako mabibigyan ka ng anak ng bago mong asawa. Pakiusap ni Alyssa. Habang nagsusumamo si Alyssa, na umalis ay mas gusto niya itong makasama. Alyssa, akin ka. Ilang beses na siyang narinig ni Alyssa pero hindi niya talaga maintindihan ang ibig sabihin nun. Hindi niya ito mahal kaya bakit siya sinasadya na siya'y kanya. Natarantang umiling si Alyssa at nanatiling nakatitig sa kanya na nagmamakaawa. Ayoko mawala ka sa paningin ko. Parang alam ko nang gagawin ko, sabi ni Tyrone nang biglang may pumasok na ideya sa kanya. Pwede mo bang sabihin sa akin please? Hiling niya, kung ayaw mong itapon kita ng mag-isa sa lungsod, dapat pumayag kang maging mistress ko. Sa ganung paraan, maalagaan mo pa rin ang iyong mga anak at magkakaroon ka pa rin ng access sa akin. Hindi ko inuugnay ang aking sarili sa'yo sa publiko. Mistress, nakakasuka. Nakita ni Alyssa ang kanyang sarili na nagsasabi sa harap ni Tyrone. Hindi niya pigilan ang labis na pagkasuklam na nararamdaman niya sa gayong katawa-tawang alok. Hindi ako maaaring maging mistress ng sino man. Kahit bilang asawa mo. Hindi mo inuugnay ang iyong sarili sa akin sa publiko. Ilang beses mo akong binubuli nitong mga nakaraang buwan. How much more kapag naging mistress mo ko? Hindi ko maisip ang kahihiyang kakaharapin ko. Mula sa publiko't kung paano ako tatawanan ng bagong mong asawa. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Huwag kang magsisisi kapag namatay ng mama ko. Saka tumayo si Tyrone at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Umalis si Alyssa sa kama at mabilis na tumakbo papunta sa kanya. Kung hahayaan mo kong sumama sa mga anak ko, magagawa kong lahat ng gusto mo noon pa. Tulad ng pakikipagtalik sa akin, nilingon siya ni Tyrone at nagtanong. Pareho silang nakatayo malapit sa isa't isa. Dahil walang halagang maibibigay mo sa akin maliban sa pakipagtalik. Dagdag ni Tyrone. Pakiramdam ni Alyssa lumukso ang kanyang puso sa mga sinabi nito. Bagamat sinabi niya na pwede niyang hilingin sa kanya na gawin ng lahat ng gusto niya. Pero hindi niya naisip na pakikipagtalik. Pero ngayong naisip niya, literal na walang halagang magbibigay niya sa kanya. Napatras si Alyssa pero bigla niya ikinulong ang mga braso nito sa bewang niya at hinila siya patalikod. Hindi mo ba naintindihan ang ibig kong sabihin nung sinabi kong akin ka? Ayoko, sagot ni Alyssa. Nilalanghap ang kanyang matamis na amoy mula nang idikit ito sa kanyang katawan. Ibig sabihin, ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa at ang iyong pagkatao ay akin. Pagmamayari kita.
Pwedeng wala akong maramdaman para sa'yo pero walang ibang lalaki sa mundo ang pahintulutang magkaroon ng damdamin para sa'yo. Walang sino man ang makakahawak sa'yo. Walang sino mang tao, ako lang. Si Tyron Aliman ang may karapatan sa katawan mo, ako lang. Sabi niya. Baka sa mukha niyang pagiging possessive. Nasasakal ako. Bakit ang possessive mo sa akin kung hindi mo lang ako mahal? Tanong niya, inilapit niyang mukha nito sa kanya at sinabing, masyadong malaking bagay ang love. Ang puso ko magdedesisyon kung sinong mamahalin. Hahayaan kong puso ko magdesisyon kung sinong mamahalin sa pagitan ng kababata ko at ikaw. Pero desisyon ko kung sinong pagmamay-ari ko. Bumulong ito sa kanyang tenga at sinabing, akin ka, Alyssa Buenavista. Akin ka't palagi ka magiging akin. Naramdaman ni Alyssa na may tumitigas sa pagitan ng pantalon ni Tyron. Nang ibalik niya ang kanyang mukha sa tapat ng mukha niya, nakita niyang matinding pagnanasa na parang hindi na siya makapaghintay na yakapin siya. Actually, hindi rin siya makapaghintay. Ang huling pakikipagtalik niya 6 na taon na nakakalipas ay kasama niya at napakasarap at kasisaya sa pakiramdam. Dahan-dahan siyang binitawan ni Tyron. Paano kung bumalik ang childhood girlfriend mo dahil interesado siya sa yaman at ang piluwensya mo? Bakit hindi siya nagpakita all these years? Bakit kailangan niya magpakita ngayon? Tanong ni Alyssa. Kung ano man ang pakay niya, papakasalan ko siya dahil nangako ako sa kanya. At hiwalayan kita dahil alam nating dalawa na ito'y pansamantalang arranged marriage. Walang makakapagpabago sa isip ko kahit anong sabihin mo. Tumalikod si Tyron sa kanya at naglakad palayo. Pumunta si Alyssa sa kanyang kama at humiga dito. Tinakpan niya ng una ng kanyang ulot, inisip ang tanging opsyon na ibinigay nito sa kanya. Ang pagpipilian ni para sa kanya na maging kanyang mistress. Paano, nakakahiya, isang mistress? Pero walang paraang aalis siya rito nang wala ang kanyang mga anak. Hindi kailanman. Kailangan pa ba niyang tiisin ang ganitong kagimbal-gimbal na buhay ng mistress? Para lang makasamang kanyang mga anak? Ni hindi niya alam kung anong klaseng tao ang magiging childhood friend niya. Naupo siya ng tuwid, napahiga muli sa kama, nagpagulong-gulong sa kama, ang kanyang isip ay hindi mapakali at masyadong abala. Ang pag-iisip na tumakas kasamang kanyang mga anak ay malayong maging posible. Nasubukan na niya ito sa huling pagkakataon na hindi ito gumana. Kung alam niyang hindi gigulong lalaki na kalundag at nakatalik niya 6 years back, kung di ang pinakamakapangyarihang tao sa lungsod, hindi niya ito susubukan. Tumayo si Tyron sa harap ng bangkay ng kanyang ina na may malungkot na tingin. Alam niyang malapit na itong mamatay pero masakit pa rin sa kanya. Ang pag-aalala kung gaano kabuti at pagmamahal ang kanyang ina sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng mas matinding sakit. Pinagmasdan niyang pagpasok ng ilang lalaki. Binalot siya at dinala ang bangkay niya. Pinatong ni Belinda ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinabing, alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon, pero kahit ako'y nakakaramdam ng matinding galit. Ang mabuti kong kapatid, umingin siya at umiyak. Narealize ni Tyron na hindi dapat ang babaeng umaaliw sa kanya. Dapat siyang umaaliw sa kanya kaya kinuha niyang kamay nito sa balikat niya at niyakap siya. Stop crying, mother. Samantalang patuloy pa rin sa pag-iyak si Alyssa. Makalipas ang 3 araw, bumaba si Tyron sa sakyan kasama si Esmeralda. Ito ang unang beses na makakarating si Esmeralda sa bahay ni Tyron. Ito ay isang panaginip na natupad para sa kanya. Magkahawak kamay na naglakad si Tyron sa loob ng bahay. Itatago na muna niya ito sa kanyang bahay at titignan kung magiging maayos ang kanilang dalawa. Bago pumirma ng marriage certificate sa kanya, ngunit tanda siyang ibunyag ito sa mundo bilang kanyang asawa. After all, yun ang tila mas inaalala niya. Nang humarap silang dalawa sa sala, tinawag ni Tyron ang kasambahay at sa sandaling lumitaw ito, nagutos ito. She's my wife now. Dalhin mo siya sa room 3 at ipakita mo sa kanya. Pero mabilis na nagsalita si Esmeralda. Bakit hindi mo tawagan ang kabit mo para gawin yun para sa akin? Noon pa man gusto ko na siyang makilala. Dapat isang kaibig-ibig na babae at sigurado ako magkakasundo kami. Inutusan ni Tyron ang kasambahay na ipaalam kay Alyssa na magpakita at mabilis na nawala ang kasambahay. Bumalik siyang makalipas ang ilang minuto kasama sina Alyssa at Aurora. Hey Dad! Kumaway si Aurora at nilapit niya si Tyron sa sarili niya at binuhat. Aurora, kamustang school mo ngayon? Fine Dad, puno ng ngiting mukha ni Aurora. Pero, labis na nagsiselos si Esmeralda. Ganun ba niya kamahal ang mga anak ni Alyssa? Alyssa, tama ba? Esmeralda, tanong nang hindi na niya matiis ang lovey-dovey ng mag-ama na bigla si Alyssa sa boses niya. Nakilala niya ang boses na yun kung stepsister niya. Nagkataon lang ba yun o? Ako si Esmeralda.
Pasensya na sa anumang abalang ihahatid ko sa'yo, sabi niya. Ikaw mismong pumunta dito para tuparin ni Tyrone ang pangako niya kahit alam niyang may kasama siyang babae. Kaya sinadya niya yon, walang dapat ipagsisi, sabi ni Eliza. Ayaw niya sa mga taong nagpapanggap na mapagkunwari at hindi niya iyon itatago. Esmeralda leaned her head on Tyrone's shoulder and held his big palm. Parang galit siya sa akin, natatakot ako. Ibinaba ni Tyrone si Aurora at sinabing, Aurora, bakit hindi mo puntahan ang mga kapatid mo? Sure, sumulyap si Aurora sa kanya bago kumuway. Eliza, niintindihan ko na hindi madaling magbitiw mula sa posisyon ng isang asawa patungo sa isang kabit. Pero kailangan ko pigilan mong yung galit at respetuhin siya. Mukhang kalmado siya at pwedeng magkasundo kayo, sabi ni Tyrone. Hindi ko kailangang makisama sa kanya at oo, hindi ako kontento sa pagiging mistress kaya hindi mo inaasahan na magiging masaya ako. Hindi ba? Tanong ni Eliza. Nagulat si Esmeralda na naglakas loob si Eliza na magsalita kay Tyrone sa ganoong paraan. Sa mga naririnig niya tungkol kay Tyrone, naisip niyang imposibleng may makatingin sa mukha nito kapag nakikipag-usap sa kanya. Pero hindi lang tumingin si Eliza. Sa mukha nito, buong tapang pa siyang kinausap. Iniisip ni Esmeralda kung gaano kalalim ang kanilang relasyon. Ipakita mo ang room 3, doon siya tutuloy. Utos ni Tyrone. Gustong tumutol ni Eliza nung una pero nang makita niya ang mabalasik nitong tingin, ibinalik niya sa bibig niya ang mga salitang halos lumabas sa kanyang lalamunan. Hindi magandang bagay na galitin siya. Pinakita niya sa kanya ang kanyang kawalang kasiyahan tungkol sa pagiging isang mistress at pwedeng sapat na yun sa ngayon. Okay, sabi niya't naglakad na siya palayo sa room 3. Eto na, sabi ni Eliza at kaswal na tumalikod sa pagtatangkang umalis pero mabilis na lumingalinga si Esmeralda sa paligid para makasiguradong wala si Tyrone. Pagkatapos ay sinabi nito sa kanya, Eliza, lumingon si Eliza sa kanya at sinabing, wala akong oras para makipag-usap. Sorry. Hold on, mabilis nang sinabi nang makitang papaalis na si Eliza. May sasabihin ako sa'yo. Pasok ka. Napatingin si Eliza habang pinipihit ang knob at binuksan ng hustong pinto. Sabay pasok, pumasok din si Eliza sa loob ng kwarto. Saka nagtanong ng masama. Ano, ganun ka ba kagalit sa akin? Tanong ni Esmeralda. Wala naman akong problema sa'yo. Pero sigurado ako kung dati kang asawa tapos naging mistress. Hindi ka magiging masaya, tama ba? Napangiti si Esmeralda na ikinagulat niya at naupo. Akala ko ipapadala ka ni Tyrone Aliman sa malayo mula nang ikasal siya sa akin. Nalulungkot ako na tinatago ka pa rin niya bilang kanyang kabit. Oh, hindi inaasahan ni Eliza na mag-iisip si Esmeralda ng ganong ka-vain. So gusto niya talagang mawala ako. Gusto kong maging akin si Tyrone at sa akin lang. Ayokong i-share siya sa iba kaya kailangan mo umalis, sabi ni Esmeralda. Nagbagong mukha niya na kalmado at naging mamamatay tao. Umiling si Eliza at sinabing, talagang napakadesperado mo at inaangkin siya. Wala kang pakialam sa kaligayahan o kalungkutan ng ibang tao. Nagsalita kung sino ka talaga. Hayaan mo bigyan kita ng mahigpit na babala. Wala akong nararamdaman para kay Tyrone at sa katunayan, gusto ko sana umalis sa mansyon na to pero hindi niya ako pinapayagan. Kasama ng mga anak ko. Malayong kwarto nila sa inyo at malayo din ang kwarto ko. Manatili ka sa lane mo at mananatili ako sa akin. Ano? Tanong ni Esmeralda. Humanda ka sa walang awang pakikitungo ko, sabi ni Eliza at tumawa si Esmeralda. Pumalakpak siya habang tumatawa at tumayo. Walang awang pakikitungo sa akin ha? Joke ba yon? Hindi ka mahal ni Tyrone at galit sa yung tatay mo. Sabi ko na nga ba, tatay mo, hindi mo siya ama. Nakalimutan ko anak ka ng sanggigulo. Pangiinis pa niya. Nagtaka si Eliza kung paano niya nalaman ng tungkol sa kanyang ama. Gumawa ba siya ng ilang pananaliksik tungkol sa kanya bago pumunta dito? Ang katotohanan ng kanyang boses ay katulad ng kanyang kapatid na babae ay kahina-hinala na. Kung sinusubukan mo saktan ako, mag-effort ka pa. Sabi ni Eliza na walang pakialam sa kanyang mga salita. Siyempre, sinusubukan ni Esmeralda na saktan siya para makapag-react siya pero nagulat siya sa pagiging mahinahon ni Eliza. Sinabihan siya ni Belinda na huwag ipaalam kay Eliza ang kanyang pagkakakilanlan. Pero kung hindi niya gagawin, paano niya magagawang saktan siya noon? Pero kapag nalaman ni Belinda na isiniwalat niyang kanyang tunay na pagkatao, haharapin niya ito. Papanoorin kung paano ko gagawin miserable ang buhay mo sa bahay na to. Ganun ba? E di sige, gawin mo. Pero panoorin mo rin ako, sabi ni Eliza at lumabas ng kwarto niya. Lumabas si Marcela ng kwarto ng hating gabi na. Naiinip na siya at kung tutuusin, naisip niya na sa isang kwarto sila titira ni Tyrone.
After all, mag-asawa na sila, hindi niya akalain na magiging sila'y mamumuhay ng hiwalay. Maaari lamang niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos niya magkaroon ng sanggol para sa kanya. Sa ganoong paraan, gaano man siya kagalit, hindi niya ito madaling itaboy dahil may anak ito para sa kanya. Naiinip siyang naglakad patungo sa master room. Marahan siyang kumatok sa pinto pero walang tugon. Paulit-ulit siyang kumatok sa pinto at inisip kung nasa loob ba si Tyrone o wala. Hello? Isang marilag na boses ang tumunog sa kanyang likuran at kagad siyang lumingon na makita si Tyrone na nakatayong matangkad sa kanyang harapan. Lumundag ang kanyang puso at napalunok siya. Hi, ngumiti siya. Nalulungkot ako sa kwarto ko at nagpa siyang pumunta tingnan ka. Hindi ko gustong mga taong nangihimasok sa aking privacy. Busy ako, sana maintindihan mo yon. Tanong ni Tyrone. Yes, sure. Pero sana mabigyan mo rin ako ng konti sa oras mo, she said. Susubukan ko, sabi ni Tyrone. Sinusubukang maging kalmado, ayaw niyang madamay siya. Punta ka na sa kwarto mo, bukas may usapan tayo. Tumango siya. Nagtataka kung bakit hindi man lang natukso ang lalaki sa kagandahan niya. Nakasuot lang siya ng light night gown at tsinelas. Humakbang siya na parang gustong umalis at biglang napahawak sa tiyan niya. Ay naku, tiyan ko. Yumuko siya na parang nasasaktan. Agad siyang dinaluhan ni Tyrone at tinanong, ayos ka lang? No, masakit ang tiyan ko. Pilit niyang sabi habang nanginginig sa sakit. Samantalang dumating si Alyssa sa oras na to para sabihin kay Tyrone ang tungkol sa isang agarang meal na natanggap niya mula sa isang dayuhang kumpanya. Ipinasa niya ang mensahe sa mail ni Tyrone pero hindi ito tumugon. Pero ito isang bagay na kailangan niyang asikasuhin ng madalian. Sa halip na tawagan siya sa telepono, nagpasya siyang tingnan siya. Natigilan siya nang makita niyang binuhat si Esmeralda sa loob ng kwarto nito. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puso at pinagmasdan ng pagsara ng pinto ng kwarto ni Tyrone. Bakit siya nasasaktan? Parang hindi pa niya ito mahal. Parang nagsiselos siya nang makitang may bitbit itong ibang babae sa loob ng kwarto niya. Well, asawa niya. Malamang magtatalik na sila. Siya ay tumalikod sa isang nanlulumo at lumakad palayo. Nang sumunod na araw pagkatapos niyang magbihis, naglakad siya papunta sa sala at nakita niya na ang kanyang anak ay nakasuot ng uniform ng paaralan na mukhang napaka-cute at kaibig-ibig. Nagtakbuhan ng mga bata papunta sa kanya para salubungin siya nang makita siya. Ilang segundo lang idumating ang kasambahay at sinabing, handa na ang driver. O sige, paalam ni Alyssa sa kanyang maliliit na anak at pinanood lang paghatid sa kanila ng katulong palabas. Dahil may oras pa, gusto niyang kumain bago pumunta sa opisina kaya naglakad siya papunta sa mesa nang lumitaw ang kasambahay. Sinenyasan niya itong pagsilbihan siya sa lalong madaling panahon para makaalis na siya para magtrabaho. Pagkaraan ng ilang minuto, pinagsilbihan siya ng dalaga at nang malapit na siyang kumain. Naramdaman niya ang mga taong naglalakad papunta sa sala at sa pagtingin niya sa direksyong iyon. Nakita niya sina Tyrone at Esmeralda na nakasuot na napakaganda. Nakaramdam ng kirot sa puso niya si Alyssa. Pasimple silang naglakad patungo sa pintuan at hindi nagtagal ay nawala ang kanyang paningin. Iniwan niya kaagad ang kinakain niya at naglakad patungo sa exit ng pinto. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto at pinanood ang dalawa habang naglalakad patungo sa Ferrari niya. Binuksan ang pinto ng Ferrari para sa dalawa at pumasok sila. Nakaramdam ng iyak si Alyssa. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa hapagkainan. Mula nang narito siya, sumasakay siya ng taxi papunta sa trabaho at sumasakay ng taxi kung saan man siya dapat pumunta pero ang ama ng kanyang mga anak ay ang pinakamayaman sa North Hill na may maraming sasakyan. Sinubukan niyang kumain pero hindi niya magawa. Nawalan siya ng ganang kumain at pagkatapos ay tumayo at galit na lumabas. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng taxi na maghahatid sa kanya papuntang trabaho. Siguro pwede siyang magtrabaho ng gusto sa loob ng ilang buwan. Makakaipon at pagkatapos bumili ng kotse. Ang kotse ay isang pangangailangan at para sa isang babae sa kanyang katayuan. Lalo na ang isang sekretarya ng Alimans Corporation. Dapat siyang gumamit ng kotse. Pumasok siya sa loob ng kumpanya at sumakay ng elevator paakyat sa kanyang sahig. Pagdating niya sa kanyang opisina, natanggap niyang pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay nang makita niya si Esmeralda na komportabling nakaupo sa kanyang upuan. Ano nangyayari dito? She asked, confused as she walked inside. This is my office. Bakit ka nakaupo dito? Inappoint ako ni Mr. Tyrone bilang bagong sekretarya ng kumpanya. Kung may problema ka dyan, pwede mo siyang tanungin. Esmeralda said. Pakiramdam ni Alyssa lumubog ang kanyang puso sa isang napakalalim na kailaliman.
Bakit siya pinihirapan ng mga taong ito? Ibinaon niya ang kanyang mga daliri sa loob ng kanyang kuko habang hinihigop niyang sakit na namumuo sa kanyang puso. Naglakad siya patungo sa pinto na patungo sa opisina ni Tyrone at kumatok dito. Pasok. Nang marinig niya ang boses niya, pumasok siya ng may sakit na tingin. Pinaalis mo ko bilang sekretarya mo na hindi man lang ako binibigyan ng sulat? Sinong nagsabing pinaalis kita? Tanong ni Tyrone. Ang asawa mo ng sekretary mo na, sabi ni Eliza. Oo, hiniling niya ang posisyon na yon at binigay ko sa kanya. Pero bibigyan kita ng ibang posisyon, ani Tyrone. Napangiti si Eliza sa inis. Iyon na yung kung ano man ang posisyon, hindi na ako interesadong magtrabaho sa iyong kumpanya. Hindi ikaw magdedesisyon kung saan mo gustong magtrabaho. Ako ang magdedesisyon, sabi ni Tyrone sa matigas na boses. Mula sa sandaling ito, ikaw ng aking ikatlong personal na katulong. Si Benji ang bahala sa'yo sa mga dapat mong gawin. Nakaramdam ng pang-aapi si Eliza. Siyempre, bully siya. Hindi niya hayaang gumawa siya ng sariling desisyon o ipahayag ang kanyang galit. Malungkot itong tumingin sa malayo at biglang sinabi sa kanya, Mali ang ginawa mo, Mr. Tyrone, pero hindi ka malang nakaramdam ng pagsisisi. Inis na hinampas ni Tyrone ang kamay sa mesa at tumayo. Sino ka para sabihin sa akin kung ano ang mali? Last I check, mas may superiority ang personal assistant kaysa sa secretary. Gusto mo bang i-demote kita sa pagiging receptionist? Hindi maisip ni Eliza kung gaano kalaki ang pangungutya sa kanyang pagdadaanan, kung saan siya mababago. Mas mabuting tanggapin niyang alok na ito. Pagkatapos ng lahat, ito isang promosyon tulad na sinabi niya. Saan ang aking opisina? Tanong niya. Dito, sabi ni Tyrone at tinurong isang bagong mesa at mesa na nasa gilid ng kanyang opisina. Nagulat si Eliza. Ang pagiging nasa parehong opisina na may isang psycho. Maaari mo ba akong bigyan ng ibang silid para sa aking opisina? Hindi ako komportabling manatili dito kasama ka. Dahil sa klase ng relasyong pinagsasaluhan natin, baka hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. As if namang may trabahong kailangang gawin. Sarkastikong sabi ni Tyrone at umupo. Walang malinaw na pagkaunawa si Eliza sa ibig niya sabihin. Maupo ka na, nasa computer mo ng free task mo. Magtrabaho ka kaagad. Aniya, napabuntong hininga si Eliza at naglakad papunta sa kanyang opisina. Ang gawaing dapat niyang gawin ay tumagal lamang siya ng 15 minuto at hindi na niya alam kung ano pang gagawin. Inilabas niya ang kanyang phone at nagsimulang maglaro. At maya-may bigla niyang naisip na sorpresahin ng kanyang maliliit na bata ng mga regalo. Pero wala siyang pera. Nagsimula siyang mag-isip kung tatanungin siya o hindi. Sir, tawag ng atensyon ni Eliza at sabay tingin sa kanya. Tapos na ako sa task sa computer ko at medyo wala na akong magawa. May gagawin pa ba? No, that's all for today. Sagot niya at nag-concentrate sa computer niya. What the heck? Yan lamang para sa araw na to? Ito ay mas mababang trabaho kumpara sa isang sekretarya. Sinabihan siya ng halagang kikitain niya buwan-buwan bilang sekretary ng CEO pero hindi niya alam kung magkano kikitain niya bilang personal assistant nito. Tinignan ni Eliza ang kanyang gwapong side profile at sinamba ito. He looked so cute and Eliza's fragile heart was made to believe na hindi siya na in love sa lalaking ito. Kaya lang hindi niya maintindihan kung bakit ang sakit makita siyang may kasamang babae. Ayaw niya kasi nakikita siyang may kasamang ibang lalaki. May nararamdaman na ba sila sa isa't isa? Ano kayang mangyayari ngayong nakapasok na sa buhay ni Eliza at Tyrone si Marcella na nagpanggap bilang Esmeralda? Magawa kayang malaman ni Eliza ang lihim ni Marcella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.